Pinagpalang araw sa iyo, Kabanong, at sa lahat ng ating mga ka-KB. Ako si Pedro, 62 taong gulang, at ang kwentong ito ay tungkol sa asawa kong si Ligaya, o mas kilala sa tawag na Commander Ligaya. Kilala siya dito sa barangay namin hindi lang sa pagiging jologs at makulit niya. Kilala din siya dito sa amin dahil sa pagiging matapang niya at dahil alam ng lahat na may malakas siyang tanga na mutya na pinaniniwalaang nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang hating gabi, naglalakad kami sa madilim na bahagi ng barangay nang makakita kami ng tiktik. Ligaya, wag! Baka mapahaba ka! Pedro, wag mo na akong i-stop. Alam mo namang hindi ko atrasan tong pangit na aswang na ito. Ligaya, hindi ka na teenager ha? Sana naman pakinggan mo ko paminsan-minsan. Kasi pag sumakit na naman niya kasukasuan mo, ako naman ang paghihilutin mo. So nagrireklamo ka na ngayon? Ang kulit mo talaga, Ligaya. Kung makaganyan ka akala mo magnobyo't-nobya pa lang tayo Hindi na ako nasagot ni Ligaya kasi nakita niyang pumorma na yung tiktik sa bubong ng kapitbahay namin. Hoy! Tiktik na syongit! Ako ang kalabanin mo! Sinubukan ko siyang pigilan pero di siya nagpaawat. Pedro, tumabi ka! Pag ako nainis sa'yo isusunod kita sa gonggong na ito! Sabi ko na nga, tatabi na ako Naiwasan ni Ligaya lahat ng palo at atake ng tiktik. Nung mapagod na yung tiktik, ay nilabas na ni Ligaya yung mutya niya at ginamit ito para mapatay yung tiktik. Napalot agad yung tiktik. Sugatan ito at nahihirapang huminga. Ano? Paano? Mga walang kalaban-laban na mga buntis lang ang kaya nyo Huwag nang mainit yung ulo mo dyan. Tara na't baka sumakit na naman yung katawan mo magpahilot ka pa. Aba, at nagre-reklamo ka na talaga ngayon, ha? Hindi naman ako magre-reklamo kung may happy ending pagkatapos ng massage session. Masyado na akong matanda sa mga ganyan-ganyan mo, Pedro, ha? Masyado nang matanda. Pero pag nakikipaglaban sa aswang, energetic. Ano yan? May chinichika ka ba dyan, ha? Ay, wala. Ang sabi ko, tama ka naman. Pero sana'y maisip mo din na nakakaedad ka na sa tuwing kumakalaban ka ng aswang. Pedro, alam mo ang pangako ko sa barangay. Hanggat kaya ko, poprotektahan ko kayo. Habang naglalakad kami pauwi, sinalubong kami ni Nuno Liit, ang nagtitinda ng mga anting-anting. Ligaya, naabalitaan ko yung nangyari kanina, ha? Okay ka lang ba? Oo naman, Nuno Liit. Wala lang yon, isang tik-tik lang yon. Basic na basic. Basic, pero mamaya iikay-ka ka na. Tiningnan ako ng masama ni Ligaya. Pero siyempre, biro lang yon. O siya, Nuno Liit, mauna na kami sa'yo, ha? Sige, ingat po kayo. Marami nang napapaluhod na aswang at iba pang mga halimaw si Ligaya. At kahit kailan, hindi siya nagpapakita ng takot dahil sa hawak niyang mutya. Pero lagi kong sinisigurado na sa bawat laban niya lagi akong nasa tabi niya para siguraduhin walang masamang mangyayari sa kanya. Alam mo ba, Ligaya, sobrang proud ako kasi ikaw ang napangasawa ko. Isipin mo, di ka lang maganda, mabait, bayani ka pa ng barangay natin. Sa tingin ko, kaya talaga ikaw yung pinagbigyan ng mutya na yan kasi napakabusilak ng puso mo. Pedro, tama ka na napoprotektahan ako ng mutya na ito. Pero ikaw ang totoong lakas ko. Hanggat nandiyan ka, alam kong kakayanin ko ang lahat. Totoo? True na true. Kung ganon baka pwede namang aswangin mo naman ako ngayong gabi. Gapagin mo ko. Gusto mong magaya ka sa tik-tik kanina, ha? Akala namin ay makakapagpahinga na kami. Pero parang walang katapusan ng mga pagsubok na dumarating sa amin. Pagdating namin sa bahay, nag-init na ako ng tubig para sa kape habang inaasikaso ni Ligaya ang kanyang mga sugat. Ligaya,
kailan ka pa magre-retiro? Baka isang araw hindi na kita makita. Di ko kayang magkape mag-isa, masisiraan talaga ako ng bait. Pedro, chill ka lang. Goods na goods pa ako. At saka, sabi mo nga, matagal na tayong partner in crime, diba? Kahit minsan ba'y nakita mong may tsansa yung mga aswang na yon laban sa akin. At saka, wala namang kasing ibang gagawa nito, ako lang eh. Ay nako, ewan ko ba Ligaya? Ang dami naman pwedeng gawin. Bakit ikaw pa ang kailangan humarap sa ganitong mga sitwasyon? Oops! Ban ang negative dito sa bahay, di ba? Ang drama mo naman, Pedro. Alam mo naman, di ba? Basta para sa barangay, fight lang ng fight. Habang nag-uusap kami, bigla namang dumating si Nuno Liit. Hingal na hingal. Ligaya, Pedro, may aswang na naman daw sa may sapa. Nakita raw ni Celso kagabi. Ay, sus Mariosep naman, hindi pa nga ako nakakahigop na kape. Hindi pa ba sila napapagod? Sige na, Nuno Liit. Go na din kami doon. Mauna ka na at malit lang naman ang hakbang mo. Commander Ligaya naman eh. Nunong Liit, baka naman pwedeng ikaw na lang muna. Ayoko na sanang palabasin si Ligaya eh. Nako, Lolo Pedro, kung kasing lakas lang ako ni Commander Ligaya o kaya kasing tangkad niyo man lang ako matagal ko nang ginawa yan. Ito talagang si Kontra Ay nako, wag mo nang pansinin niya si Pedro, Nuno Liit. Tara na, kung ayaw niya sumama, di don't. Ay, biro lang, sasama ako. Pagdating namin sa sapa, nandun na si Celso para ituro sa amin kung nasaan yung mga aswang. Commander Ligaya, doon ko nakita yung aswang. May dala-dala pa siyang bata. Pedro, bantayan mo si Celso ha. Ako na bahala dito. Ayaw ko dito Sama na lang ako. Isa! Ito na po, magbabantay na, sabi ko nga Grabe ka naman sa ayaw, Lolo Pedro. Bakit ba? Ikaw, napakasumbongero mo. Kaya mo naman yung aswang na yan Ikaw talaga, panira ka ng labing-labing namin Pasensya na po. Bale, sasabihin ko na lang po kay Commander Ligaya na di na kami magre-report sa kanya kasi nakagalit po kayo. Hoy, ito si Sumbong. Tutok-tokan kita dyan Napatigil ako nung marinig ko si Ligaya at yung aswang sa may kakahuyan. Dinig na dinig yung mga hiyaw ng aswang at mga sigaw ni Ligaya. Wala pang 2 minuto, ibiglang may lumipad na bagay na tumama sa puno. Isang aswang na duguan at naghihingalo. Pagkatapos nun, lumabas na din agad si Ligaya mula sa kakahuyan. Commander Ligaya, sabi po ni Lolo. Di na natuloy ni Celso yung sasabihin niya kasi tinakpan ko kagad yung bibig niya. Ano yan? Ang sasabihin sana ni Celso, ang sabi ko daw, alam kong matatalo mo yung aswang nang walang kaduda-duda. Siyempre, baka Ligaya ng pinasto Ang galing mo talaga, Commander Ligaya. Lodi ka talaga. Ay sige na Ligaya, umuwi na tayo. Kailangan mo na magpahinga. Ayos lang ako, Pedro. Basta para sa barangay, always ready. Sa araw-araw na kasama ko si Ligaya, hindi ko mapigilang mag-alala. Pero alam ko rin na walang makakapigil sa kanya. Siya ang lakas ng aming barangay at hindi siya susuko kailanman. Sa bawat laban, kasama ko siya. Handa kong suportahan siya sa lahat ng oras. Nakauwi na kami galing sa laban sa sapa at habang nagpapahinga kami sa bahay, napansin kong parang may gustong sabihin si Ligaya. Ligaya, ayos ka lang ba? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Anong nangyari? Nanalo ka naman kanina, di ba? Alam mo, pakiramdam ko, kaya ka nag-aalala sa akin ng a little bit kasi hindi ko pa nakukwento sa iyo kung saan ba nanggaling tong mutya ko. Saka kung gaano ba kalakas to. Alam ko namang may mutya ka, saka malakas talaga yon. Nag-aalala lang din naman talaga ako sa iyo siyempre kasi hindi naman na tayo bumabata. Wala lang. Pakiramdam ko lang kasi
mas mapapanatag kapag nalaman mo yung kwento eh. Eh, baka nga naman. O sige, makikinig ako. Nagayos kami ng upuan sa labas ng bahay sa ilalim ng puno ng mangga. Hinanda ko na rin ang mga tsaa para sa amin. Si Ligaya naman ay naghahanda ng kwento. Wow, literal na tea time ha? Eh, siyempre naman. So, eto na nga. Naalala mo ba noong mga bata pa tayo? Abay, oo naman. Binubuli mo pa nga ako nun eh. Yung pala eh, crush mo kasi ako. Ang kapal mo, Pedro. Pero, seryoso, diba may isang matandang babae na parating nasa gilid ng kalsada ng eskwelahan natin? Ah, yung nagtitinda ng mga anting-anting at mutya. Oo, siya. Naalala mo pa? Oo naman, si Aling Sela. Lagi siyang may mga kwentong kababalaghan. Eh bakit? Sa kanya mo ba nakuha yan? Oo. Isang araw kasi, napadaan ako sa pwesto niya. May nakita akong kakaibang mutya. Kumikinang at parang may sariling liwanag. Tinanong ko siya tungkol dito at sabi niya, espesyal daw ito. Nakakapagbigay daw to ng lakas at proteksyon laban sa mga masasamang nilalang. O tapos, paano mo naman nakumbinsi si Aling Sela na ibigay sa iyo yon? Ganito ang chika dyan. Wala palang ibang nakakakita na nakinang yon, kaya alam niyang ako ang napili ng mutya. Ay tapos, ibinigay niya na sa iyo yon, ganun ba? Hindi. Kinailangan kong patunayan na karapat-dapat ako. Sinabi niya na kailangan kong harapin ang mga pagsubok na ibibigay niya. Siyempre, hindi ako umatras. Alam mo naman ako, Gina G lagi. Ay oo naman, ikaw pa ba? Laging handang lumaban, hindi nagpapatalo. Pero ano naman yung mga pagsubok na yon? Una, kinailangan kong makahanap ng isang bihirang halaman na tinatawag na San Pedro Stairs. Nasa bundok pa yon, Pedro. Pero buti na lang at madali akong nakipagkaibigan sa mga tao doon. May mga tumulong na sa akin na hanapin yon. Ay grabe ka talaga, Ligaya. Malapelikula pala ang buhay mo. Ay hindi pa dyan nagtatapos. Pagkatapos kong makuha yung halaman, kinailangan kong harapin ng isang nilalang na tinatawag na siwang. Isa siyang halimaw na tagapagbantay ng mga sinaunang mutya. Mahirap siyang labanan. Pero dahil sa tulong ng mga taong nakilala ko, napagtagumpayan ko rin siya. Eh sino ba yung tumulong sa'yo? Mas gwapo ba sa akin yan? Ikaw talaga panay kakalokohan. Pero alam mo, hindi ko akalain na ganito pala katindi ang pinagdaanan mo para makuha lang yan, Ligaya. Ikaw na talaga ang pinakaastig na commander. Sabi ko naman sa iyo, Pedro, basta para sa barangay, kahit ano gagawin ko. At dahil dito sa mutya, mas nagagawa kong protektahan kayo. Eh salamat, Ligaya. Laking pasasalamat ko na nandyan ka para protektahan kami. At siyempre, laking pasasalamat ko dahil ako ang napili mong mapangasawa. Napakaswerte ko talaga. Sa mga lumipas na araw, mas naging malalim pa ang respeto ko kay Ligaya. Dahil alam kong lagi siyang handa sa anumang laban. At kahit anong pagsubok pa ang dumating, hindi siya natitinag. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, napansin kong tahimik lang si Ligaya. Nakatitig sa mutya. Oh, Ligaya, may iniisip ka na naman ba? Pedro, may kutob ako. Parang may paparating na malaking panganib. Ha? Eh ano na naman yan? Baka naman pagod ka lang. Pabuti pa'y magpahinga ka na kaya muna. Biglang may kumatok sa pinto. Si Celso ulit. Mukhang nagmamadali. Ligaya, Pedro! May napansin kaming kakaibang galaw sa gubat. Parang may mga bagong nilalang na naman pero hindi pa namin nakita yun eh. Hindi nyo naman pala nakita, edi huwag nyo nang i-report. Mamaya mga hayop lang sa gubat yun eh. Pedro! Biro lang. Sige, Celso.
Susunod na kagad kami ni Pedro. Handa na ba mga tao? Oo, Commander. Pero natatakot sila eh. Kakaiba raw ang aura ng mga nilalang na ito. Ligaya, sigurado ka ba dito? Baka masyado ng delikado. Pedro, kasama kita. Alam kong kaya natin to. Let's go! Makikita mo, magiging okay din ang lahat. Naglakad kami papunta sa gubat kasama si Celso. Nakikita ko ang mga tao sa barangay. Halata ang takot sa kanilang mga mata. Pero nung nakita nila si Ligaya, parang nagkaroon sila ng pag-asa. Pagdating namin sa gubat, narinig namin ang mga kakaibang tunog. Parang mga halimaw na nag-uusap. Si Ligaya, tahimik lang at nakikinig. Handa sa anumang laban. Bigla na lang may lumabas na malaking nilalang. Mas malaki pa sa mga unang aswang na dati naming nakalaban. Pedro, dito lang kayo sa likod ko. Bantayan mo si Celso. Ligaya, mag-iingat ka. Alam kong kayang-kaya mo yan. Hoy, halimaw! Anong ginagawa niyo dito sa barangay namin? Hindi kayo welcome dito! Nagngingit-ngit ang halimaw at biglang umatake. Pero mabilis si Ligaya. Iniwasan niya ang bawat suntok at sipa ng halimaw. Bawat galaw ni Ligaya parang may sayaw. Ang mutya niya kumikislap sa bawat paggalaw. Nagbibigay liwanag sa madilim na gubat. Hindi kami ang mag-ahari dito. Subukan niyo lang. Ano sa tingin niyo, papayag ako? Hanggat nandito ako, walang makakapanakit sa mga tao sa barangay namin! Habang naglalaban sila, napansin kong dumadami ang mga halimaw sa paligid. Pero hindi natitinag si Ligaya. Bawat isa sa kanila, napapabagsak niya. Nakita ko ang tapang niya at alam kong wala sa plano niya ang magpatalo. Ligaya, ang dami nila. Paano na ito? Pedro, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya natin ito. Tandaan mo, hindi tayo magpapatalo. Bakit sabi niya tayo? Siya lang naman ang nalaban ah. Kung ikaw kaya ang labanan ko, ha? Matagal ang laban, pero sa huli, napabagsak ni Ligaya ang huling halimaw. Pagod na pagod siya, pero kita ko ang ngiti sa mukha niya. Alam kong nagtagumpay na naman kami laban sa mga halimaw. Isang araw, habang tahimik kami nag-aalmusal ni Ligaya sa veranda ng bahay, biglang dumating si Junjun, ang anak namin. Matagal-tagal na rin naming hindi siya nakikita dahil busy siya sa trabaho sa Maynila. May kasama siyang babae at agad ko siyang kinilala. Junjun, ang tagal mo nang hindi nagpapakita. Sino tong kasama mo? Tay, Nay, ito nga pala si Lila. Asawa ko po. Asawa? Bakit hindi mo man lang kami kagad sinabihan? At bakit ngayon lang? Magandang araw po. Pasensya na po kung biglaan. Alam ko po, nagulat ko po kayo. Habang pinagmamasdan ko si Lila, parang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko masabi kung ano, pero parang may mali. Napatingin ako kay Lila at kita ko sa kanyang mga mata na pareho kami ng iniisip. Hinila ako ni Ligaya sa kusina para sabihin sa akin yung pareho naming naiisip. Pedro, pakiramdam ko may kakaiba sa babaeng ito. Hindi ko masabi kung ano pero may kakaiba talaga eh. Oo nga, pero wag muna tayo mag-isip na masama. Tay, Nay? Oh, ano pong ginagawa niyo dyan? Ay, wala anak. Ay, tara na. Tara na sapagat makakain na. Habang kumakain kami, napansin kong hindi masyadong kumikilo si Lila. Parang may iniiwasan siya. Lalo kong nakaramdam na parang may mali. Nang matapos kaming kumain, niyaya ko si Junjun maglakad-lakad para mag-usap. Junjun, anak. Bakit parang biglaan ang pagdating niyo? At parang hindi ka pa handang ipakilala siya sa amin. Tay, pasensya na ha. Alam ko pong nagulat ko kayo. Pero mahal ko si Lila eh. Gusto ko lang sanang magkasundo tayo. Biglang dumating si Ligaya. Halatang galit. Junjun, gusto ko lang malaman mo. May kakaiba sa babaeng yan. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko kapag kasama siya.
Ex siya sa akin. Nay, ano ba yan? Wala kayong basihan para husgahan si Lila. Hindi naman siya masamang tao. John, hindi ito basta-basta. Nararamdaman ko na may mali. Pakiramdam ko, isa siyang aswang. Nay, ano ba? Sobra na yan ha. Hindi lahat ng tao na hindi mo kilala ay masama. Nay, mahal ko siya. At hindi ako papayag na siraan niyo siya. Nagulat kami nang biglang nandun na si Lila. Junjun, tama na. Ayoko na mag-away kayo nang dahil lang sa akin. Hindi ako magpapatalo dito, John. Kailangan malaman natin ang totoo. Hindi kita hahayaang mapahamak. Nay, kung ganun lang pala, aalis na lang kami ni Lila. Ayokong nakikita kitang ganyan. Hindi ka na makatwiran eh. Sinubukan kong pigilan si Junjun kasi hinila niya si Lila palabas ng bahay. John, huwag ka munang umalis. Pag-usapan natin to na maayos. Pero hindi niya na ako pinansin at umalis siya kasama si Lila. Naiwan kami ni Ligaya na nag-aalala at nag-iisip kung paano namin malalaman ang katotohanan. Alam kong hindi magpapatalo si Ligaya. Kung aswang nga si Lila, kailangan naming malaman bago pa man may mangyaring masama kay Junjun. Pedro, hindi ako papayag na mapahamak si Junjun. Kailangan nating maghanda. Oo, Ligaya. Pero sana, mali ang kutob natin. Ayoko magkagalit kayo ni Junjun ang dahil lang dito. Kinabukasan, habang nag-aayos ako sa bakuran, biglang lumapit si Lila kay Ligaya na parabang may gustong sabihin. Nasa gilid lang ako ng pinto at narinig ko ang pag-uusap nila. Commander Ligaya, pwede ba tayo mag-usap ng masinsinan? Ano ba to, Lila? Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Alam kong hindi mo ako gusto, pero kailangan mong malaman. Hindi ako ordinaryong tao. Isa nga akong aswang. Hindi na nagulat si Ligaya sa sinabi ni Lila. At nakita kong di siya nagpatalo dito. Kita ko sa mukha niyang hindi siya natatakot. Anong gusto mo sa amin? Bakit ka nandito? Bakit dinadamay mo ang anak ko? Ang mutya mo, Commander Ligaya. Kailangan kong makuha yan. Kung hindi, papatayin nila si Junjun. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka nakikipagtulungan sa mga aswang? Hindi mo ba alam na delikado ito para kay Junjun? Ano? Hindi mo ba siya mahal? At ginagamit mo lang siya para makalapit sa akin? Wala akong magagawa. Kinokontrol nila ako. Kung hindi ko makukuha ang mutya mo, mamamatay si Junjun. Hindi ko kaya yun. Ayokong mawala si Junjun. Ha! Ang galing mo din ano? Kunwari concern ka pa sa anak ko? Commander, wala na akong ibang magagawa kundi sundin sila. Pero gusto ko sanang iligtas si Junjun. Kaya nga ako nandito. Humihingi ako ng tulong sa iyo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, agad na pumasok si Ligaya sa bahay para sana tawagin si Junjun. Pero dahil nakita niyang nandito yung anak namin, inilapitan niya na lang ito para kausapin. Junjun, kailangan nung malaman ito. Aswang si Lila at kinokontrol siya ng iba pang mga aswang. Gusto nilang makuha ang mutya ko. Nay, ano ba? Tumigil ka na nga. Si Lila, aswang? Hindi ako naniniwala, no? Bakit palagi kayong ganyan? Pumunta sa dito para mag-sorry tapos ikaw ganyan na sinasabi mo sa kanya? Junjun, seryoso ako. Nakausap ko si Lila. Sinabi niya mismo sa akin na aswang siya. Umamin na siya. Nay, hindi mo ba nakikita? Nasisira mo na ang relasyon namin ni Lila. Ayoko na. Kung ganyan lang, aalis na lang kami dito. Dapat di na sana ako pumayag na bumalik dito eh. Junjun, hindi mo naiintindihan. Kailangan natin mag-ingat. Mahal kita, anak. Pinoprotektahan lang kita. Ayokong may mangyaring masama sa iyo. Nay, tama na. Hindi kita mapapatawad kung patuloy kang manghihimasok sa buhay namin. Hindi ba pwedeng maging masaya ka na lang para sa akin? Pagkaalis nila, naupo si Ligaya sa isang sulok. Umiiyak at halatang hindi alam ang gagawin. Lumapit ako at niyakap siya. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Ligaya, gagawa tayo ng paraan para mailigtas si Junjun at matulungan si Lila.
Pedro, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paano kung mapahamak si Junjun ng dahil sa akin? Hindi mangyayari yun, Ligaya. Magtutulungan tayo. Gagawa tayo ng paraan para matalo ang mga aswang at mailigtas si Junjun. Kinabukasan, matapos ang magulong pangyayari, nagdesisyon kami ni Ligaya na patunayan kay Junjun ang katotohanan tungkol kay Lila. Hindi pwedeng hayaan naming madamay ang anak namin sa mga aswang. Kailangan namin ng konkretong ebidensya. Ligaya, kailangan natin ng plano. Kailangan natin patunayan kay Junjun na totoo ang sinasabi mo. Pedro, may kilala akong pwedeng tumulong sa atin. Si Mang Kanor, isang matandang albularyo sa kabilang barangay. Marami siyang alam tungkol sa mga aswang at mga mutya. Agad kaming pumunta kay Mang Kanor at ipinaliwanag ang sitwasyon. Commander Ligaya, Pedro, mahirap ang sitwasyon ninyo. Pero may paraan para malaman ni Junjun ang katotohanan. Kailangan nating maghanda ng ritual na maglalantad sa tunay na anyo ni Lila. Pagbalik namin sa bahay, sinubukan namin kausapin ulit si Junjun. Junjun, anak, bigyan mo naman kami ng pagkakataon na patunayan na totoo ang sinasabi namin. Pumunta tayo kay Mang Kanor. Gawin natin ang ritual. Tay, Nay, tama na. Paulit-ulit nyo na lang pinagdududahan si Lila eh. Hindi nyo ba talaga kayang pagkatiwalaan siya? Ganun ba talaga kahirap yon? Junjun anak, mahal ka namin. Kaya nga namin ito ginagawa para sa iyo. Kung mali kami, tatanggapin namin. Pero kung tama kami, kailangan mong malaman ng totoo. Sa huli, pumayag din si Junjun na sumama sa amin kay Mang Kanor. Sa kalagitnaan ng ritual, nagsimulang magliwanag ang paligid at nagpakita ang tunay na anyo ni Lila. Kitang-kita namin ang kanyang anyong aswang. Ayaw sanang pumayag ni Lila pero alam niyang pag di siya pumayag, magdududa lang sa kanya si Junjun. Lila, ano to? Hindi totoo ito. Junjun, nakita mo na. Hindi kami nagsisinungaling. Kailangan nating magtulungan para labanan ng mga aswang. Kailangan natin silang matanoon ng magkakasama. Hindi ko kaya to, Nay. Mahal ko si Lila, pero hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Pagkatapos ng ritual, umuwi kami sa bahay. Tahimik lang si Junjun. Hindi na siya nagsasalita tungkol sa nangyari. Kita ko sa mukha ni Ligaya ang lungkot. Ligaya, ginawa natin ang tama at ang nararapat na gawin. Pero kailangan din nating intindihin si Junjun. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung tama ba ang gagawin natin. Nasaktan ko lang si Junjun. Pero wala naman tayong choice. Ligaya, mahal ka ni Junjun. Alam ko, darating din ang panahon na maintindihan niya na para sa kanya rin kaya natin to ginagawa. Pagkatapos ng ritual at pagbubunyag ng katotohanan, nagpatuloy kami sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero hindi namin maiwasang mag-alala. Alam naming hindi pa tapos ang laban. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Ligaya sa sala, biglang may narinig kaming kalabog mula sa labas ng bahay. Pedro, may naririnig ka ba? Hala, may naririnig ka bang hindi ko naririnig? Pakinggan mo kasi. Ay, oo nga. Mukhang may tao sa labas eh. Sige, tingnan natin. Paglabas namin, nakita namin si Lila na nakaabang sa may pintuan. Hindi magandang itsura niya. Parang may masamang balak. Commander Ligaya, Pedro, hindi pa tayo tapos. Hindi ako papayag na sirain niyo ang buhay ko. Lila, tapusin na natin ito. Hindi mo kailangan saktan si Junjun o sino man sa amin. Wala na akong magagawa. Kailangan ko ang mutya mo. Kung hindi, mapapahamak ang lahat. Biglang lumabas si Junjun mula sa loob ng bahay. Halatang naguguluhan pero determinado. Lila, tama na. Hindi mo kailangan gawin to. Mahal kita. Pero hindi kita kayang protektahan kung patuloy kayong magiging ganito. Junjun, hindi mo naiintindihan eh. Kailangan ko tong gawin para sa kaligtasan mo. Mahal din kita. Kaya ko to ginagawa.
Tumigil ka na! Hindi niyo ako mapipigilan. Kailangan ko makuha ang mutya. Nay, Tay, ako na ang bahala. Kailangan kong gawin to. Tumakbo si Lila sa gubat. Sinundan siya ni Junjun at sinundan naman namin si Junjun. Alam naming hindi kontrolado ni Lila ang sarili niya at kaya sa nagkakaganito ay dahil sa mga aswang na kumukontrol sa kanya para makuha yung mutya ni Ligaya. Pagdating namin sa gubat, nakita namin si Lila na naghahanda ng isang ritual. Lumapit agad kami at buong tapang na hinarap siya. Lila, tapusin na natin to. Hindi mo kailangan manakit ng sino man at mangdamay pa ng iba. Hindi ko kayang tumigil. Kailangan kong gawin to. Lila, mahal kita. Pero hindi ko kayang suportahan tong ginagawa mo. Mali to, Lila. Itigil mo na to. Pagkasabi ni Junjun noon, makikita mong natauhan si Lisa na masama yung ginagawa niya. Hindi na niya itinuloy yung ginagawa niyang ritual at tumagulgul siya at bumagsak sa lupa. Junjun, patawarin mo ko. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko lang kontrolado yung ginagawa ko. Lila, tutulungan ka namin. Pero kailangan mong itigil ang ginagawa mo. May iba pang paraan para mailigtas natin si Junjun. Sa tulong ni Mang Kanor, ginawa namin ang ritual upang alisin ang sumpa kay Lila. Matapos ang ritual, nagpakita ang tunay na anyo ni Lila. Isang babae na puno ng takot at pag-aalala. Ngayon, Lila, malaya ka na sa sumpa. Pero kailangan mong harapin ang mga nagawa mo. Salamat, Mang Kanor. Salamat. Commander Ligaya. Salamat. Pedro, maraming salamat po. Commander Ligaya, maraming salamat. Thank you sa inyo, Junjun. Patawarin mo ako. Lila, haharapin natin lahat to ng magkakasama. Pagkatapos ng nangyari, akala namin ni Ligaya ay magkakaroon na kami ng kaunting katahimikan. Pero hindi pa pala tapos ang mga pagsubok na darating sa amin. Isang araw, habang nag-aalmusal kami ni Ligaya at Junjun, biglang may dumating na balita mula kay Celso. Ligaya, Pedro, may masamang balita. May mga bagong grupo ng mga halimaw na nakakalat ng lagim sa kabilang bayan. Mas malalakas at mas mababangis sila. Hindi tulad ng mga nakalaban natin. Pedro, kailangan nating kumilos. Hindi pwedeng hayaan na lang natin na kumalat ang kasamaan. Tapusin na kagad natin hanggat maaga pa. Nay, Tay, gusto kong sumama. Gusto ko rin kayong tulungan. Junjun, sigurado ka ba? Hindi to basta-basta. Pero kung handa ka, kailangan nating magtulungan. Mas marami, mas mabilis nating matatalo ang mga halimaw na yon. Nagtipon kami ng ilang mga kasamahan sa barangay at nagtungo kami sa kabilang bayan. Sa pagdating namin doon, kita kagad namin ang pinsalang dulot ng mga halimaw. Mga bahay na nasira, mga tao na sugatan at takot. Nakita ko sila sa kagubatan, malapit sa ilog. Doon sila nagtatago. Alright, let's go. Kailangan natin mag-ingat. Hindi natin alam kung gaano sila kalakas at kung ano ang kaya nilang gawin. Sa paglalakad namin papunta sa kagubatan, narinig namin ang mga kakaibang tunog. Parang may nagbabantay sa amin. Bigla na lang lumabas ang isang grupo ng mga halimaw. Mas malaki at mas mabangis kaysa sa mga dati naming nakalaban. Mga tao, hindi kayo welcome dito. Lalayas kayo o mamamatay kayo. Hay halimaw, hindi kami natatakot sa inyo. Lalaban kami para sa bayan. Agad kaming nakipaglaban. Si Junjun hawak ang itak at anting-anting na binigay ni Mang Kanor. Lumaban din siya sa tabi ni Ligaya. Nay! Tay! Mag-iingat kayo ha! Hindi tayo pwede matalo! Junjun, Ligaya, magtulungan tayo. Hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Kaya natin to! Habang patuloy ang labanan, napansin ko na mas malalakas ang mga halimaw na ito. Pero hindi sumusuko si Ligaya. Bawat hampas ng mutya niya, nagdudulot ng malaking pinsala sa mga kalaban. Malapit na tayo! Konti na lang! Walang susuko! Kaya natin to! Sa huli, napabagsak namin ang mga halimaw. Pero alam namin na hindi pa dito nagtatapos.
May nararamdaman akong kakaiba sa hangin. Parang may mas malaki pang panganib na paparating. Ligaya! Pedro! Kailangan natin maganda! May mas malakas pang halimaw ang paparating! Nararamdaman ko to! Kailangan natin maganda. Hindi ba tayo tapos? Pero hanggat magkakasama tayo, alam kong yakang-yaka natin ito! Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos ng laban namin sa kagubatan, bumalik kami sa barangay. Akala namin ay magkakaroon na kami ng kaunting pahinga. Pero isang gabi, habang tahimik kaming nag-uusap ni Ligaya sa veranda, biglang may narinig kaming ingay mula sa labas. Ligaya! Pedro! Tulungan niyo kami! Elso, ano na naman ang nangyari? May mga aswang na naman na lumitaw! Kinuha nila si Junjun! Kailangan nating kumilos ka agad! Agad kaming nagmamadaling sumama kay Celso papunta sa kagubatan. Naririnig namin ang mga sigaw ni Junjun, humihingi ng tulong. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nay! Nay! Nasa kayo! Tulungan niyo ako! Pagdating namin sa kagubatan, nakita namin ang isang grupo ng mga aswang na hawak si Junjun. Isang malaking aswang ang lumapit sa amin. Hawak-hawak si Junjun na parang isang bihag. Commander Ligaya, ibigay mo sa amin ang mutya mo kung gusto mong mabuhay pa ang anak mo! Huwag ka mag-alala, Junjun anak. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka. Huwag niyo akong pabayaan, Nay. Ligaya, anong gagawin natin? Kailangan natin ng plano para mailigtas si Junjun. Wala tayong ibang magagawa kundi sundin ang gusto nila. Pero kailangan natin mag-isip ng paraan para mailigtas si Junjun. Walang lokohan. Ibigay mo sa amin ang mutya, Ligaya, o mamamatay ang anak mo. Hindi mo kami mautakan. Agad na iniabot ni Ligaya ang mutya sa halimaw. Pero bago pa man makuha ng halimaw ang mutya, biglang lumabas si Mang Kanor mula sa likuran. May hawak na anting-anting at nagbitaw ng mga orasyon. Hindi niyo makukuha ang mutya ni Ligaya. Lumayas kayo dito, mga halimaw kayo! Nagulat ang mga aswang at nagkagulo. Pero bago pa man sila tuluyang umatras, hinatak na nila si Junjun palayo. Nawala sila sa dilim ng kagubatan. Dala-dala si Junjun. Anak, hindi pwede! Ligaya, kailangan natin bumalik at magplano. Hindi natin pwedeng basta-basta sundan at harapin sila ng walang paghahanda. Bumalik kami sa bahay, pero alam kong hindi na kami mapakali. Bumalik kami sa bahay at hindi na kami mapakali. Si Junjun ay nasa kamay ng mga aswang at hindi namin alam kung paano siya maililigtas. Kailangan nating maghanda ng mabuti. Hindi biro ang kalaban natin ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para mailigtas si Junjun. Pedro, gagawin ko ang lahat para mailigtas si Junjun. Hindi ko hayaan na mapahawak ang anak natin. Sa mga susunod na araw, nagplano kami ng maigi. Alam namin na mahirap ang laban na ito. Pero hanggat may pag-asa, hindi kami susuko. Kailangan naming mailigtas si Junjun at tapusin ang laban sa mga aswang. Pagkalipas ng ilang araw na walang balita kay Junjun, kitang-kita ko ang pag-aalala at kalungkutan kay Ligaya. Halos hindi na siya kumakain at laging tulala. Iniisip kong papaano maililigtas ang aming anak. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa veranda, nagsimulang magsalita si Ligaya ng may mabigat na puso. Hindi ko na kaya. Kung ang mutya lang ang kailangan para mailigtas si Junjun, ibibigay ko na lang. Gagawin ko ang lahat para sa anak natin. Ligaya, huwag kang nga magsalita ng ganyan. Alam nating hindi pwedeng basta-basta ibigay ang mutya. Maraming buhay ang nakaasa dito. Sa iyo pinagkaloob yan dahil alam nito na kahit anong pagsubok ang dumaan ay kakayanin mo. Ngunit anak natin si Junjun. Hindi ko kayang makita na siya ay naghihirap o mapahamak. Baka ito na ang tanging paraan para mailigtas siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ako rin, ayoko rin na makita na nahihirapan si Junjun. Pero kailangan natin magtiwala na may mas maayos na paraan para mailigtas si Junjun. Isang gabi, nagising ako at napansin kong wala si Ligaya sa tabi ko.
Agad akong bumangon at nakita siyang nakaupo sa sala. Hawak-hawak ang mutya. Para bang nagdadalawang isip. Mahal, anong ginagawa mo? Hating gabi na, gising ka pa. Mahal, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Baka mas mabuti nga kung ibigay ko na lamang ito sa mga aswang. Baka ito na lang ang paraan para mailigtas natin si Junjun. Huwag kang susuko, mahal. Hindi natin pwedeng ibigay ang mutya. Mas lalo tayo mapapahama kung mawawala to at mapupunta sa mga halimaw na may masamang balak. Pero hindi ko na alam kung ano pa ang magagawa ko. Ang sakit-sakit na ng loob ko. Baka wala na tayong pag-asa. Hinila ko si Ligaya at niyakap siya na maigpit. Ligaya, mahal, magtiwala ka. Magtutulungan tayo. Hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan nating labanan ito para kay Junjun at para sa barangay. Pagkatapos noon ay nagplano kami kung ano bang magandang gawin sa susunod na hingin ng aswang ang mutya. Biglang pumasok si Mang Kanor na may daladalang balita. Ligaya, Pedro, may nakuha akong impormasyon. Alam ko kung saan dinala ng mga aswang si Junjun. Pero kailangan nating mag-ingat. Mahirap pasukin ang lugar na yon. Pedro, Mang Kanor, gagawin natin ang lahat para mailigtas si Junjun. Hindi ko siya hahayaang mahirapan. Ibibigay ko lahat na makakaya ko. Sa tulong ni Mang Kanor, nagplano kami ng mas maayos na operasyon para iligtas si Junjun. Alam namin na delikado ito. Pero kailangan naming sumugal. Handa kaming harapin ang anumang panganib. Basta mailigtas ang aming anak. Kailangan nating maghanda ng mga anting-anting at mutya. At siguraduhin nating alam natin ang lahat ng posibleng daanan at lagusan. Mahal, tiwala lang. Kaya natin to. Magkasama tayo. Walang makakatalo sa atin. Pedro, Mang Kanor, maraming salamat sa tulong niyo. Para kay Junjun, gagawin natin ang lahat. Tama ka, Ligaya. Para sa Junjun ko. Pedro, ano ba yan? Parang iba naman ang tinutukoy mo dyan na Junjun. Bakit? Junjun ko naman talaga si Junjun kasi anak ko siya, hindi ba? Kinabukasan, nagtipon kami sa bahay ni Mang Kanor para sa huling maiging pagpaplano. Alam namin na hindi magiging madali ang misyon namin. Pero kailangan naming magtagumpay para kay Junjun. Ligaya, Pedro, may nahanap ako mas detalyadong mapa ng lugar kung saan nila dinala si Junjun. Mukhang malalim na kagubatan at maraming bitag na nakakalat. Pero mahal, handa na ba ang lahat na kakailanganin natin? Kailangan natin maging maingat at mabilis. Oo, Ligaya. Kumpleto na ang lahat ng anting-anting at mutya. Kailangan nating mag-ingat at sundin ang plano ni Mang Kanor. Mang Kanor, saan tayo unang pupunta? Dito tayo magsisimula. Kailangan nating dumaan sa mga sinaunang daan na ginagamit ng mga katutubo. Mas ligtas yun kaysa sa mga pangunahing daan. Sa pagsisimula ng paglalakbay namin, dumaan kami sa makakapal na kagubatan. Bawat hakbang namin ay puno ng kaba. Pero determinado kami. Hindi namin maaring ipahamak si Junjun. Habang naglalakad kami, naririnig namin ang mga kakaibang tunog at nararamdaman namin ang presensya ng mga aswang. Mahal, mag-iingat ka. Pakiramdam ko sinusundan tayo. Oo nga, mahal. Pero hindi tayo pwedeng magpatalo sa takot. Kailangan lakasan natin ang loob natin para makuha natin si Junjun. Habang papalapit kami sa lugar na tinutukoy ni Mang Kanor, biglang may sumalakay na grupo ng mga aswang. Naghanda kagad kaming lumaban. Pedro, Mang Kanor, magbantay kayo sa likod ko. Tapusin natin to na mabilis. Matinding laban ang nangyari. Pero sa tulong ng mga anting-anting at mutya, napabagsak namin ang mga aswang. Pagkatapos ng labanan, napansin ni Mang Kanor ang isang kakaibang marka sa lupa. Ligaya, Pedro, tingnan mo ito. Mukhang marka ito sa isang daanan papunta sa taguan nila. Tama ka, Mang Kanor. Mukhang dito nila dinala si Junjun. Kailangan nating sundan ang mga marka. Sinundan namin ang mga marka na nagdala sa amin sa isang lumang kuweba na may mga kakaibang ukit sa paligid.
Nararamdaman namin na matinding presensya ng mga aswang sa loob. Ito na siguro ang taguan nila. Pero kailangan natin maging maingat. Maraming bitag at baka may mas malalakas pa silang mga aswang sa loob. Mahal, handa ka na ba? Kailangan nating iligtas si Junjun. Kahit ano pang pagsubok ang dumaan, haharapin natin. Handa na ako, mahal. Para kay Junjun at para sa barangay. Lalaban tayo! Pumasok kami sa loob ng kuweba. Habang naglalakad, naririnig namin ang mga tunog ng mga aswang na parang nag-uusap. Naging mas maingat kami sa bawat hakbang. Sa loob, nakita namin ang isang malaking silid na puno ng mga sinaunang kagamitan at mga palatandaan na may mga ritual na isinasagawa. Dito nila ginagawa ang mga ritual nila. Kailangan nating hanapin ang eksaktong lokasyon kung saan nila tinatago si Junjun. Habang patuloy kaming nag-iimbestiga, nakakita kami ng isang lumang libro na naglalaman ng mga mapa at mga ritual. Doon namin nakita ang eksaktong lugar kung saan nila dinala si Junjun. Eto na, finally! Nahanap na rin natin ang lugar. Kailangan natin kumilos kaagad. Sige, sundan natin ang mapa. Hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Habang papalapit kami sa lugar, nararamdaman namin ang mas malakas na presensya ng mga aswang. Alam namin na malapit na kami, pero alam din naming mas mahirap ang laban na haharapin namin. Pero hindi kami susuko. Para kay Junjun, handa kaming harapin ang anumang panganib. Sa wakas, nakita namin ang eksaktong lokasyon. Isang malaking silid sa loob ng kuweba. Puno ng mga aswang ang nagbabantay. Sa gitna, nakita namin si Junjun. Nakagapos at mukhang nangihina. Junjun, nandito na kami. Huwag ka na mag-alala, ililigtas ka namin. Nay, tulungan niyo ako. Sumugod agad kami. Handa na sa huling laban para mailigtas si Junjun. Habang sumusugod kami sa silid kung nasaan nakagapos si Junjun, alam namin na ito na ang huling laban. Ang mga aswang ay nagtipon sa paligid. Handa na kaming sugurin. Si Ligaya, hawak ang mutya, ay tumayo sa harapan na puno ng determinasyon. Pedro, Mang Kanor, protektahan niyo ang likod ko. Kailangan nating mabilisang mailigtas si Junjun. Mahal, mag-iingat ka. Huwag ka mag-alala. Nandito kami para sa iyo. Sila ang mag-ingat sa akin. Nakalimutan mo na ba? Baka... Oo nga pala. Baka Commander Ligaya ng Pinas yan. Ayan, parang lagi mo nakakalimutan eh. Commander, Pedro, maganda kayo. Gagamitin ko ang mga anting-anting para gawing mas mahina ang mga aswang. Nagsimula na ang laban. Si Ligaya, gamit ang kanyang mutya, ay mabilis na tinamaan ng mga aswang. Ang bawat hampas nito ay nagdudulot ng liwanag at nagpapahina sa mga kalaban. Si Mang Kanor naman ay nagbitaw ng mga orasyon na lalong nagpahina sa mga aswang. Hindi nyo kami matatalo! Kami ang maghahari dito! Hindi namin hahayaang mapahamak si Junjun! Lalaban kami hanggang sa huli! Tay, tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Huwag ka mag-alala, Junjun! Narito na kami! Ililigtas ka namin! Habang patuloy ang labanan, nakakita kami ng pagkakataon. Si Mang Kanor, gamit ang isang espesyal na anting-anting, ay nagpakawala ng isang malakas na orasyon na nagpatumba sa karamihan ng mga aswang. Nakalapit agad kami kay Junjun. Junjun anak, kumapit ka! Ililigtas ka namin! Nay, salamat. Akala ko wala na akong pag-asa. Biglang sumugod ang pinuno ng mga aswang. Galit na galit pero handa si Ligaya. Gamit ang lahat ng lakas ng mutya, hinarap niya ang pinuno. Hindi mo ko matatalo, Commander Ligaya. Ako ang pinakamalakas! Para sa anak ko, para sa barangay, hindi kita hahayaang magtagumpay! Sa isang matinding sagupaan, nagtagumpay si Ligaya. Ang pinuno ng mga aswang ay bumagsak at ang iba pang mga aswang ay nagtakbuhan at takot na takot. Ligtas na tayo, pero kailangan natin umalis kaagad bago pa sila bumalik. Umalis agad kami sa kuweba. Bitbit si Junjun. Pagdating namin sa barangay, sinalubong kami ng mga tao.
puno ng tuwa at pasasalamat. Ligaya! Pedro! Salamat sa inyo! Hindi namin alam kung ano ang gagawin kung wala kayo! Salamat din sa inyo. Ang tagumpay na ito ay para sa inyong lahat. Habang nagpapahinga kami sa bahay, hindi maiwasang maging emosyonal si Ligaya. Mahal, salamat. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. At Junjun, patawad kung nadamay ka sa lahat ng ito. Nay, Tay, salamat sa pagliligtas sa akin. Alam kong mahirap ang pinagdaanan natin pero masaya akong kasama kayo sa lahat ng paghihirap na yun. Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng pagliligtas kay Junjun, sinubukan namin bumalik sa normal na buhay sa barangay. Ngunit napansin ko na parang may kakaiba kay Junjun. Hindi ko masabi kung ano, pero parang may ibang aura siyang dala. Pero hindi ko na ito gaanong pinansin dahil masaya kami na muli kaming nagkasama. Isang gabi, habang nag-aayos kami ni Ligaya ng gamit sa bahay, napansin kong tahimik si Junjun na parang ang lalim ng iniisip niya. Junjun, anak, okay ka lang ba? Parang tahimik ka ngayon ah. Tay, ayos lang po ako. Medyo pagod lang siguro sa mga nangyari. Mahal, hayaan na muna natin siya magpahinga. Marami na rin siyang pinagdaanan. Oo nga, mahal. Sige, pahinga ka na muna, anak. Kailangan natin ng sapat na pahinga. Habang natutulog si Junjun, nag-usap kami ni Ligaya tungkol sa mga nangyari. Pero pareho kami nagtataka kung bakit parang may kakaiba kay Junjun. Pero nagpasya kaming huwag na muna itong isipin. Pedro, alam kong parang may kakaiba kay Junjun. Pero baka kailangan lang talaga niya ng pahinga. Sana nga, mahal. Pero bantayan natin siya. Ayokong may mangyaring masama ulit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, napansin kong parang medyo iba ang kinikilos ni Junjun. Parang mas maingat siya sa bawat galaw niya. Ligaya! Pedro! Masaya ako na ligtas na si Junjun. Pero parang tahimik siya ngayon ah. Oo nga, Nonong Liit. Siguro pagod lang talaga siya kaya ganyan. Kailangan lang ng konting oras para makabawi. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang masyadong alerto si Junjun. Parang nakabantay siya sa bawat kilos namin. Sinubukan kong hindi magpahalata, pero alam kong kailangan kong maging mapagmasid sa mga kinikilos niya. Anak, may bala ka bang lumabas mamaya? Pwede kitang samahan kung gusto mo. Tay, pwede po bang maglakad-lakad muna ako? Nang mag-isa sana. Kailangan ko lang po mag-isip-isip eh. Sige anak, pero mag-iingat ka ha. Alam mo naman na marami pa rin panganib sa paligid, kaya magdoble ingat na tayo. Pag-alis ni Junjun, nagpasya akong sundan siya mula sa malayo. Alam kong may kakaiba sa kanya at kailangan kong malaman kung ano yon. Habang naglalakad siya sa kagubatan, napansin kong parang may hinahanap siya. Bigla siyang huminto sa isang lugar na parang may kausap siya. Pero wala akong nakikita. Pansin kong kumikilos siya na parang may nag-uutos sa kanya. Ano kayang nangyayari dito? Bakit parang may kakaiba kay Junjun? Pati ang mga kinikilos niya parang kakaiba. Pagbalik ni Junjun sa bahay, nagpatuloy siya na parang walang nangyari. Pero alam kong may dapat akong alamin. Kinausap ko si Ligaya tungkol dito. Mahal, kailangan natin bantayan si Junjun. Parang may kakaiba talaga sa kanya eh. Hindi ganun ang Junjun na kilala ko. Oo nga mahal, magtulungan tayo. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Kung may nangyayaring hindi maganda, kailangan nating malaman kaagad. Habang patuloy naming binabantayan si Junjun, alam naming hindi pa tapos ang laban. Isang araw, habang tahimik kaming nag-aalmusal ni Ligaya, napansin kong parang mas malalim ang iniisip ni Junjun. Hindi ko maiwasang mag-alala, lalo na't may kakaibang pakiramdam ako tungkol sa kanya. Anak, sigurado ka ba talagang ayos ka lang? Tay, ayos lang po ako. Medyo pagod lang siguro.
Pedro, kaya mo na muna si Junjun na magpahinga. Marami na siyang pinagdaanan. Sa gitna ng gabi, nagising ako sa kakaibang tunog. Paggising ko, nakita kong wala si Ligaya sa tabi ko. Bumangon agad ako at sinundan ng tunog na nagmumula sa sala. Nakita ko doon si Junjun na nakatayo sa harap ni Ligaya na parang may binubulong. Ligaya? Junjun? Anong nangyayari dito? Tay, may gusto lang po akong itanong kay nanay. Pedro, hindi ko maintindihan si Junjun. Parang gusto niyang hiramin tong mutya. Junjun, bakit mo gustong kunin ang mutya? Alam mong delikado yun, hindi ba? Titingnan ko lang po sana. Hindi pwede. Intrimitida ka ding matanda ka, no? Biglang nagbagong anyo ni Junjun. Napagtanto namin na impostor pala siya. Isang aswang na nagbabalat kayo bilang si Junjun. Ibibigay mo sa akin ang mutya, Ligaya? O hindi mo na makikita pa ang tunay na anak mo? Hindi kita hayaang makuhang mutya. Nasaan si Junjun? Nasaan na ang anak ko? Kumilos agad ako at kinuha ko ang isang anting-anting na nasa mesa. Itinutok ko ito sa impostor. Galit na galit ang impostor at sinubukan itong lumapit sa amin. Pero napatras to dahil sa lakas ng anting-anting. Ligaya, kailangan nating hanapin si Junjun. Hindi natin pwedeng basta-basta ibigay ang mutya. Mahal, umalis na tayo dito. Kailangan natin magplano at alamin kung nasaan ang tunay na anak natin. Nang makalayo na kami, agad namin kinausap si Mang Kanor para humingi ng tulong. Ipinaliwanag namin ang nangyari at nagplano kagad siya ng paraan para mahanap si Junjun. Ligaya, Petra, kailangan natin gamitin ang mga anting-anting at orasyon para malaman kung nasaan ang mga aswang. Pero maging handa kayo. Mas delikado ito kaysa sa inaasahan natin. Sinimulan namin ang ritual para mahanap kung nasaan si Junjun. Sa tulong ng mga orasyon at anting-anting, unti-unting lumabas ang lugar ng mga aswang sa mapa. Nasa isang lumang kuweba pala sila, malayo sa kabayanan. Nakita ko na ang lugar. Kailangan nating mag-ingat at maghanda. Hindi ito magiging madali. Pedro, hanapin natin ito para kay Junjun. Hindi na natin siya pwedeng pabayaan. Hindi ako papayag na kunin nila si Junjun. Oo, Bahal. Para kay Junjun at para sa barangay, gagawin natin ang lahat. Sa pagsapit ng gabi, nagsimula na kami sa paglalakbay papunta sa lumang kuweba. Alam namin na delikado ito, pero hinanda namin ang aming mga sarili. Habang patuloy kaming naglalakbay papunta sa lumang kuweba kung saan dinala si Junjun, nararamdaman naming mas lumalakas ang presensya ng mga aswang. Nagiging mas maingat kami sa bawat takbang. Alam naming anumang sandali ay maaring salakayin nila kami. Biglang lumitaw mula sa kadiliman ang 3 aswang na nagkakalat ng lagim sa kagubatan. Isa-isa silang lumabas mula sa mga anino. Bawat isa ay may kakaibang anyo at kapangyarihan. Mahal, Mang Kanor, maganda kayo. Mukhang mas malakas ang kalaban natin ngayon. Ang unang aswang na lumabas ay ang pinakamaliit, pero napakabilis ng kilos. Parang isang anino na naglalakad sa paligid na halos hindi namin makita ang bawat galaw. Hindi nyo kami matatalo. Ako ang pinakamabilis na aswang sa kagubatan na ito. Ligaya, hindi ko makita ang galaw niya. Kailangan natin mag-isip ng paraan. Pedro, gamitin mo ang anting-anting ni Mang Kanor. Baka makatulong yan para mapabagal siya. Hehe, nakakatawa kayo kung makapagplano kayo dyan. Parang wala ako sa harap ninyo Narinig mo ba? Ang lakas-lakas kaya. Di mabuti, para alam mo na wala kang binatbat sa amin kasi may panlabang kami sa'yo. Ginamit ko ang anting-anting at sinabi ang mga orasyon na itinuro ni Mang Kanor. Agad na nagliwanag ang paligid at kahit papaano nakita namin ang mabilis na galaw ng aswang. Pedro, ituloy mo lang. Kailangan natin pabagalin ang galaw niya. Sa wakas, natamaan ng mutya ni Ligaya ang maliit na aswang at bigla itong bumagal. Bumagsak kagad ito sa lupa, sugatan at nanghihina. Isa na, pero hindi pa tayo tapos. May 2 pang aswang. Sa ikalawang aswang ay katamtaman lang ang laki pero sobrang talino. Nakaupo to sa isang mataas na bato. Parang nagmamasid sa amin.
Hindi ito basta sumusugod at halatang may plano. Hindi kayo mananalo sa akin. Ang talino ko ang aking pinakamalakas na sandata. Pedro, Mang Kanor, mag-ingat kayo. Marami siyang bitag na nilalagay. Habang patuloy na inilalabas ng aswang ang mga bitag, nahihirapan kaming lumapit. Pero sa tulong ng mga orasyon ni Mang Kanor, unti-unti naming nalalampasan ang mga bitag at nakakalapit sa aswang. Mahal, mag-ingat ka. Halos nakapaligid ang mga bitag dito. Hindi tayo pwedeng umatras, Pedro. Kailangan nating tapusin ang sinimulan natin. Sa huli, natamaan namin ang aswang at napabagsak namin siya galing sa kanyang mataas na pwesto. Bumagsak to sa lupa na sugatan at wala nang magawa. Dalawa na, pero ang huli ang pinakamalakas. Ang ikatlong aswang ay ang pinakamalaki at pinakamalakas. Lumabas ito mula sa likod ng malaking puno. Galit na galit, tandang makipaglaban. Halos umabot to sa taas ng puno at bawat galaw nito ay mayroong malakas na ingay. Hindi niyo ako matatalo. Ako ang pinakamatinding aswang sa kagubatan. Pedro, Mang Kanor, kailangan natin ng matinding lakas para mapabagsak ang aswang na yan. Sinubukan naming umatake pero bawat galaw namin ay sinasalubong ng malalakas na hampas ng aswang. Halos hindi kami makalapit dahil sa sobrang lakas nito. Mahal, hindi tayo makalapit. Kailangan natin ng ibang paraan para makalapit. Gamitin mo ang mga orasyon at anting-anting. Kailangan natin pahinain ang aswang. Ginamit namin ang mga anting-anting at orasyon para pahinain ang aswang. Unti-unting napansin namin na humihina ang lakas nito, pero hindi pa rin sapat. Sabay-sabay tayo. Kailangan pagsamahin natin ang lahat ng lakas natin. Sabay-sabay namin ginamit ang lahat ng natitirang lakas namin. Ang mutya ni Ligaya, ang anting-anting ni Mang Kanor at ang aking dasal. Sa wakas, napabagsak namin ang malaking aswang. Bumagsak ito sa lupa, puro sugat at hindi na makagalaw. Tapos na ang laban. Pero kailangan nating hanapin si Junjun. Hindi tayo pwede magsayang ng oras. Mahalaga ang bawat oras natin. Tama, kailangan natin magpatuloy. Para kay Junjun at para sa ating barangay. Habang naglalakad kami papunta sa lumang kuweba, napansin kong mahina na si Ligaya. Dahil sa matinding laban namin sa tatlong aswang ay sobrang nakapagpapagod sa kanya. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang pagod at sakit. Mahal, magpahinga ka kaya muna. Mukhang pagod ka na eh. Hindi, mahal. Hindi pa tayo pwedeng huminto. Kailangan nating hanapin si Junjun. Ligaya, kailangan mong magpalakas. Gamitin mo ang mutya. Makakatulong to sa iyo para lumakas ka. Hawak ni Ligaya ang mutya at sinabi ang mga orasyon na itinuro sa kanya ni Mang Kanor. Bigla itong nagliwanag at nagbigay ng kakaibang lakas kay Ligaya. Unti-unting nakita kong bumabalik ang lakas niya. Salamat! Ramdam ko na ang lakas ko. Kailangan na nating magpatuloy. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, narating namin ang lumang kuweba. Tahimik at madilim ang paligid. Pero alam naming nandito si Junjun. Pumasok kami ng dahan-dahan at handa kami na harapin ang anumang hamon. Sa loob ng kuweba, nakita namin ang isang malaking silid na may mga kakaibang ukit sa dingding. Sa gitna nito, nakita namin si Junjun na nakagapos at nanghihina. Junjun, narito kami para iligtas ka! Anak, huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Nandito na kami. Nay, salamat ah. Akala ko hindi niyo na ako matatagpuan eh. Op. Balat check muna sa puwet, maka-impostor ka na naman eh. Pedro, ano ka ba naman? O bakit? Nag-iingat lang ako. Nadali na tayo nung nakaraan eh. Tay, nakakahiya. Eh si Junjun na nga yan. Yan ang reaksyon niya tuwing napag-uusapan yung balat niya sa puwet eh. Habang pinapalaya namin si Junjun, biglang may lumabas na mga aswang mula sa mga anino. Alam namin na hindi pa tapos ang laban. Pero sa pagkakataong ito, handa na kami. Mag-iingat kayo. Mas marami pang aswang ang paparating dahil alam nilang andito na tayo at ang mutya ni Ligaya ang pakay nila. Anak, manatili ka sa likod namin.
Kami na ang bahala dito. Nagkaroon uli ng labanan. Gamit ni Ligaya ang mutya niya, ay nagpakawala siya ng malalakas na hampas na nagpatumba sa mga aswang. Si Mang Kanor, gamit ang mga orasyon at anting-anting, ay nagbigay ng karagdagang proteksyon at lakas sa amin. Mahal, pag-iingat ka. Huwag kang magpapatalo. Sa wakas, natapos din ang laban. Bumagsak ang huling aswang at napatigil ang kanilang pagsalakay. Lumapit agad kami kay Junjun at niyakap siya ng mahigpit. Tay, salamat. Akala ko mawawala na ako eh. Anak, hindi ka namin pababayaan. Gagawin namin ang lahat para sa iyo. Nandito lang kami palagi. Habang pabalik kami sa barangay, alam namin na marami pang pagsubok ang darating. Pero sa pagkakataong ito, mas matibay ang aming paninindigan at determinasyon. Ang pagmamahal namin kay Junjun at sa isa't isa ang magbibigay sa amin ng lakas na harapin ng anumang hamon. Mahal, Junjun, magkasama tayo. Walang makakapigil sa atin. Sa wakas, nakabalik kami sa barangay na ligtas si Junjun. Nagdiwang ang buong komunidad. Nagpapasalamat sa aming tagumpay. Alam namin na ang laban na ito ay isa lamang sa maraming pagsubok na darating. Pero handa kaming harapin ang lahat pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin. Kaya namin to basta't magkakasama kami. Ligaya, Pedro, Junjun, salamat sa inyo ha. Kayo ang aming mga bayani. Hindi kami susuko para sa barangay at para sa ating lahat. Pagkalipas ng ilang araw mula nang mailigtas namin si Junjun, akala namin ay magkakaroon na kami ng katahimikan. Ngunit isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga ang barangay, bigla kaming nagising sa malakas na sigaw at ingay ng mga tao. Mahal, gising! May nangyayari sa labas. Bakit mahal? Pag ikaw ang sumubok na naman, makakatikim ka sa akin. Talaga? Makakatikim na ako? Oo, makakatikim ka ng sapak sa akin. Ay, ano ba yan? Akala ko pa naman. Pero seryoso ko, Ligaya. Parang may nangyayari sa labas. Agad kaming lumabas at nakita namin ang buong barangay na dinudumog ng napakaraming aswang. Ang bawat sulok ay puno ng kaguluhan at kita sa mukha ng mga tao ang takot. Pedro, kailangan natin kumilos. Hindi natin pwedeng hayaang mapahamak ang barangay. Maraming taong umaasa sa atin. Nagsama-sama kami kasama ang ilang malalakas na taga-barangay. Ngunit mabilis naming nalaman na mas marami at mas malalakas sa mga aswang kaysa sa dati. Halos hindi kami makahinga sa dami ng kanilang paglusob. Ligaya, Pedro, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi tayo magtatagumpay kung ganito karami ang kalaban. Pero anong gagawin natin? Mas marami sila kaysa sa inaasahan natin. Wala kayong ibang magagawa. Kailangan natin ibigay ang mutya. Kung hindi, lahat tayo'y mapapahamak. Habang pinagmamasdan namin ang kaguluhan, alam kong tama si Ligaya. Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala kung ano ang mangyayari kapag nawala ang mutya. Mahal, sigurado ka ba? Baka may iba pang paraan. Wala na tayong oras. Kung hindi natin ito gagawin, mas marami pa sa atin ang mamamatay. Ito na lang ang natitirang paraan. Pero kailangan natin mag-ingat. Baka gamitin ng mga aswang ang kapangyarihan ng mutya para sa masama. Commander Ligaya, ibigay mo na ang mutya o wawasakin namin ang buong barangay. Ito na ang mutya. Pero tandaan ninyo, hindi nyo kami matatalo basta-basta. Nung una ay nag-aalala ko nang matanggap ng pinuno ng aswang ang mutya. Agad silang umatras at nagsimulang magdiwang. Hindi nila alam na hindi pa tapos ang laban. Salamat, Commander Ligaya. Ngayon, kami na ang maghahari sa lugar na ito. Habang umaalis ang mga aswang, napansin ko ang kakaibang kislap ng mga mata ni Mang Kanor. Agad siyang lumapit sa amin at may ibinulong. Hindi nila alam na may natitira pa tayong kapangyarihan. Gagamitin natin ito para mabawi ang mutya at talunin sila. At peke din yung ibinigay kong mutya sa kanila. Akala ba nila ganun-ganun lang nila makukuha yon?
Matapos naming ibigay ang peking mutya sa pinuno ng mga aswang, nagpatuloy ang gabi sa ilalim ng malalim na pag-aalala. Alam naming hindi pa tapos ang laban. Pero sa kabila ng lahat, may lihim kaming binabalak. Siguraduhin natin na handa tayo sa susunod na pagsalakay nila. May oras pa tayo para maghanda. Hindi nila alam na peke ang mutya na ibinigay natin. Mahal, ang galing ng plano mo. Pero kailangan pa rin natin maging maingat. Siguraduhin natin hindi tayo mahuhuli. Lumipas ang ilang araw at nagsimula uling magpakita ang mga aswang sa paligid ng barangay. Naririnig namin ang kanilang mga sigaw at ingay sa gabi. Alam naming paparating na ang huling laban. Isang gabi habang nagbabantay kami, biglang lumabas galing sa kagubatan ang pinuno ng mga aswang. Hawak-hawak ang peke na mutya. Ligaya! Pedro! Lumabas ka! Alam ko ng peke ang mutya na ibinigay ninyo! Mahal, this is it. Kailangan nating ipakita ang tunay nating lakas. Lumabas kami sa harap ng bahay ng handa. Si Ligaya hawak ang tunay na mutya at tumayo sa harapan ng pinuno ng mga aswang. Akala nyo ba'y madadaya nyo ako? Hindi nyo ako maisahan! Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng mutya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo! Biglang nagliwanag ang paligid at ang tunay na kapangyarihan ng mutya ay bumalot sa buong barangay. Ang mga aswang ay napatigil at nabalot ng takot. Ha? Ano to? Ang nangyayari? Ito na ang pagkakataon natin. Sugurin natin sila habang mahina sila. Gamitin mo ang mga orasyon, Pedro. Kailangan nating sulitin habang nangihina sila. Gamit ang mga orasyon ni Mang Kanor, sinimulan naming palakasin ang kapangyarihan ng mutya. Si Ligaya, gamit ang kanyang natitirang lakas, ay nagpakawala ng malalakas na hampas na nagpatumba sa mga aswang. Mahal, kaya natin to. Hindi sila mananalo sa atin. Hindi sila uubra. Sa wakas, napatumba namin ng pinuno ng mga aswang. Bumagsak siya sa lupa, sugatan at walang magawa. Ang iba pang mga aswang ay nagtakbuhan. Takot na takot sa malakas na kapangyarihan ng mutya. Hindi ito maaari. Hindi niyo ako matasalo. Hindi pwede to. Ha! Sa wakas, tapos na ang paghahari mo. Hindi mo na muling magugulo ang barangay namin. Nang matalo na ang pinuno, bumalik kami sa barangay. Sinalubong kami ng mga tao, puno ng tuwa at pasasalamat. Ligaya, Pedro, salamat sa inyo. Hindi namin alam kung ano ang gagawin kung wala kayo. Hindi kami magpapatalo. Kayo ang nagbigay ng lakas sa amin para lumaban. Para sa barangay at para sa inyong lahat, kaya hindi kami sumuko. Habang nagpapahinga kami sa bahay, alam namin na marami pang pagsubok ang darating. Pero sa pagkakataong ito, mas matibay ang aming paninindigan at determinasyon. Ang pagmamahal namin kay Junjun at sa isa't isa ang magbibigay sa amin ng lakas na harapin ang anumang hamon na ibibigay sa amin. Mahal, Junjun, magsasama-sama tayo. Walang makakapigil sa atin. Sa wakas, nakabalik kami sa barangay na ligtas si Junjun. Nagdiwang ang buong komunidad. Nagpapasalamat sa aming tagumpay. Alam namin na ang laban na ito ay isa lamang sa maraming pagsubok na darating. Pero handa kaming harapin ang lahat basta't magkakasama kami. Matapos ang matagumpay na laban at pagbabalik sa barangay, naramdaman namin ang malaking pagbabago sa buhay namin. At sa bawat sulok ng barangay ay mayroong kasiyahan at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nakita ko ang pagbabago kay Junjun. Hindi na lamang siya ang batang nasagip namin mula sa mga aswang, kundi isa na rin siyang taong handang magpatuloy ng laban para sa kapayapaan ng barangay. Isang gabi, habang nagtitipon kami sa ilalim ng mga bituin, napansin kong tahimik si Ligaya. Alam kong may malalim siyang iniisip. Mahal, anong iniisip mo? Bakit parang seryoso ka? Mahal, panahon na siguro. Matagal ko nang hawak ang mutya. Pero nararamdaman kong panahon na para ipasa ko na ito kay Junjun. Sigurado ka ba, mahal? Handa na kaya si Junjun para dito?
Oo, mahal. Nakita ko kung paano siya lumaban at kung paano siya mag-matured mula sa mga nangyari. Kailangan niyang malaman na may tiwala ako sa kanya, na naniniwala ako na kaya niya at maging ikaw rin. Yun ang dapat na ipakita mo sa kanya. Tinawag namin si Junjun at dinala siya sa gitna ng barangay. Sa harap ng lahat ng mga tao, nagdesisyon si Ligaya na ipasa ang mutya sa kanya. Junjun anak, alam kong maraming pagsubok pa ang darating. Pero naniniwala ako sa iyo. Ito ang mutya na matagal kong hinawakan. Panahon na para ikaw naman ang magpatuloy ng laban. Nay, Tay, maraming salamat sa tiwala po ninyo. Pangako, gagawin ko ang lahat para protektahan ang barangay natin. Nagpalakpakan ng mga tao, puno ng kasiyahan at pag-asa. Alam naming lahat na handa na si Junjun sa bagong responsibilidad na ipinasa sa kanya. Habang nagdiriwang ang buong barangay, naramdaman namin ang tunay na kapayapaan. Sa wakas, natapos na ang laban at handa kaming harapin ang anumang pagsubok na darating sa tulong ng bagong tagapagtanggol ng barangay. Junjun, Ligaya, Pedro, salamat sa inyo ha. Kayo ang aming mga bayani. Junjun, tandaan mo, lagi kaming nandito para sa iyo. Magtulungan tayo para sa kapayapaan ng barangay. Sa bawat araw na lumipas, patuloy naming pinagtibay ang aming barangay. Si Junjun gamit ang mutya ay naging bagong simbolo ng lakas at pag-asa. At kami, bilang isang pamilya at komunidad, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban para sa kapayapaan at kaligtasan. Mahal, Junjun, magkasama tayo. Walang makakapigil sa atin. At sa bawat araw na darating, patuloy naming ipinaglalaban ang kapayapaan, kaligtasan ng aming barangay. Hanggang sa huli ng aming buhay, magkasama kami. Handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Sa pag-asa ng bagong bukas, naniniwala kaming kaya naming lahat ng hamon basta't magkakasama kami sa hirap at ginhawa. Mahal, anak, tayo'y isang pamilya. Hanggat magkasama tayo, walang makakapigil sa atin. At sa bawat gabi, habang pinagmamasdan namin ang mga bituin, alam naming handa kami sa anumang darating. Dahil sa pagmamahal at pagkakaisa, walang imposible. Isang gabi, nasa bakuran kami ng aming tahanan. Pinagmasdan ko si Junjun at Lila na masayang nagkukwentuhan habang hinahaplos ni Lila ang kanyang tiyan. Malapit na silang maging magulang. At hindi ko maiwasang makaramdam ng labis na saya at kaunting kaba para sa kanila. Anak, hindi ko talaga akalain na darating tayo sa punto na ito. Mula sa laban ng kinaharap, ngayon ay sasama ka na sa panibagong yugto, ang pagiging isang ama. Tay, kinakabahan nga ako eh. Pero excited na rin. Salamat sa suporta niyo ni nanay ah. Nilingon ko si Ligaya, naabala sa paghahanda ng hapunan para sa lahat. Marahil pareho kami ng nararamdaman. Ang aming munting binata magkakaroon na ng sarili niyang pamilya. Salamat po, Tay, sa pagtanggap at pagmamahal ninyo. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ko kasaya na maging bahagi ng pamilyang ito. Wala yun, anak. Ang mahalaga ay masaya kayo at ligtas. Tama na ang seryosohan. Kumain na muna tayo. Tumawa kami habang naglalakad papunta sa hapagkainan. Tila ba ordinaryong gabi lang ito. Pero para sa akin, puno ito ng bagong pag-asa at pangarap. Sa gitna ng aming hapunan, biglang nagbiro si Celso, ang lalaking batang laging nasa likod ni Junjun noong araw. Hoy Junjun, siguraduhin mong handa ka sa diaper duty ha. Hindi lang puro asong ang kailangan mong labanan ngayon. Nagtahuanan ng lahat. At sa mga sandaling yon, napagtanto ko kung gaano kasaya ang simpleng sandali kapag kasama ang pamilya. Pagkatapos kumain, nagsimula ang mas seryosohang usapan. Anak, eto na ang mutya. Alam kong kaya mong gamitin ito para sa kabutihan. Lila, alagaan mo siya at ang iyong magiging anak. Tay, Nay, salamat sa tiwala ah. Hindi ko kayo bibiguin. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan.
Mula sa pagiging stranger sa barangay hanggang sa maging parte ng pamilyang ito. Sobra-sobra na ang nagawa niyo para sa akin. Tinulungan niyo pa akong maibalik sa normal na pagkatao ko mula sa pagiging aswang. Niyakap ko silang dalawa. Ramdam ko ang init ng kanilang pagmamahal at ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Tandaan niyo, ano man ang mangyari, nandito lang kami. Hindi kayo nag-iisa. Sa pagtatapos ng gabi, nang mag-isa na lang ako sa veranda, pinagmasdan ko ang mga bituin. Tila ba sila rin ay nakikisa sa bagong simula ng aking anak. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Alam kong kahit anong hamon ang dumating, kakayanin namin basta magkasama kami. Alam ko para sa bagong henerasyon ng aming pamilya, para sa kapayapaan at kinabukasan ng aming barangay, magpapatuloy kami. Hanggat makakasama kami, walang imposible. Wakas.